Okay, magandang umaga mga kababayan. Ito ang mga mainit panibagong reaksyon natin ngayon. Iglesia ni Cristo ay kasado na sa January 13. At Congressman Marcolita nagsalita na. Dito, panoorin natin ang buong detalye. Huwag na natin patagalin ito. Sana naman kababalaghan na yan ma-share niyo sa ating mga kasamahan para sila man ay maging masaya sa bagong taon. Ayan, opo. Yun ho naman, Kong. At saka maraming kababayan tayo ngayon ng excited, Kong. No? Dahil sa? Dahil sa isa kong malaking pagtitipon ang inihanda. Wow, excited ito ha. Sa ating mga kababayan umano dahil sa malaking handa sa paghahanda sa darating ng rally sa January 13 nitong Lunes, mga kababayan, ay talagang pupunta na kayo. Magkaisa na tayo sa Iglesia ni Cristo. Panahon na nga lumabas na tayo sa ating panimahay-mahay ngayon. Panimahay, bahay, bahay. Magkakaroon na po ng katuparan at kaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito kasi kahapon po do sa ating palatuntunan nasabi natin liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa liwasan Bonifacio po ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Wow. Yun palang grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon para bigyang daan ang National Rally for Peace sa A13. Kaya inulit natin, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng A14, yun po kanilang event. So, magandang balita yan mga kababayan ha. Magandang balita yan para sa ating mga Pilipino. Yun pong update ha, inuulit natin. Yun pong National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa liwasang Bonifacio doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang makakabahan na dito si Tambaloslos at si Ngagba at saka si Satanas. mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon at maging sa mga pagsambang, alam ko ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue, ang Quirino Grandstand. Wow, sa Quirino Grandstand. Dahil sa daming tao. Doon kasi sa liwasang Bonifacio, konti lang ang mga tao doon dahil maliit ang area. Dito sa Quirino Grandstand, aabot pa ng 5 million. Grabe na ito talaga mga kababayan natin. Exciting talaga ito. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng ating pong National Rally for Peace. Wow. Bukod pa dyan yung iba't ibang mga venues dyan sa iba't ibang mga rehiyon. Ayun, nanatili yun. Walang pagbabago doon. Doon sa mga naunang pahayag natin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Davao, Iloilo, Ormoc, Legazpi, Palawan, meron natin. Uy, mga kababayan sa Mindanao, sa Davao, 500,000 ang taong dadalo sa January 13. Dami, Dapat yan ang 500,000 kung yun ang nasa lahat sa Manila ay wala na. Talagang exciting na papuntang Malacanang, Dapat siguro na talagang Malacanang, mga kababayan natin. Mga ganun, siguro yung mga nakikinig sa atin, alam na rin po yan. So yan po ang latest, Kong, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Yung mas maganda lugar, Opo, mas malaki. Kasi yung liwasang Bonifacio, palagay ko, konti ang espasyo baka hindi magkasa yung
mga 30 truck lang eh. Puno na no? yun eh. Yun na nga po. Kaya nga akala ng iba, kaya daw pumupunta tayo doon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio. Yung mga pumupuna na naman ko, ibang mga namimintas. Kaya pala kayo dyan pumunta kasi kakaunti lang kayo eh. Kaya kahit kaunti kayo, magbumuka kayo marami dyan sa Liwasang Bonifacio. Hindi po nila alam na ang talagang hiniling natin ay gawin po sa Quirino Grandstand. May nauna lang. Pero ang latest nga po, nagbigay naman yung nauna at pinagbigyan tayo ng pagkakataon na doon na po isagawa ang ating National Rally for Peace, Kong. Ko naman kasi Ako, iiyak na talaga si Kukak nito. Papansin mo yung mga pumupuna na yan. Minsan kasi kung yan naman yung mga yan, kahit anong gawin mo, pupunahin ka. Bagay, opo. Ako hindi ko na pinagtitsagaan yung mga yan din. Ganun po ba? Ako naman minsan kasi pagka hindi nyo po pinuna, baka akala nila tama yung ginagawa nila kong. Kaya medyo para maramdaman nila mali pala yung nasabi ko. At least naramdaman nilang may pumupuna sa kanila kong. Tama. Kasi kung hayaan natin, baka kita nyo na, hindi kami pinupuna. Tama naman si Congressman Marcolita nga hindi niya iniintindi dahil siyempre may stress lang siya, di ba? Una kasi tama ito sinasabi namin. Hindi kasi pagka yung ganyan, kahit di mo punayin yan, minuto lang, maintindihan niya na ba't ko ba nasabi yun? Sabi niya siguro, Well, anyway, Kong, ano po muna ang latest at ano po ang na-expect natin ngayon pong New Year? Nung nakaraan, ang huling usap natin, parang 1 linggo bago pa po matapos ang taon. Ngayon po ay 8 na. Ano bang mga plano, Kong, sa panig po ninyo? Marami tayong lugar na in-schedule na pupuntahan dyan. Sapagkat sang-ayon na rin doon sa mga paanyaya ng mga iba't ibang mga sektor at saka yung mga ibang mga... Sigurado na talaga ito si Congressman Marcolita panalo sa Senado. Kahit saan ay talagang minamahal siya sa taong bayan ngayon. Congressman Marcolita. Nananawagan para sa lalo nating ikakikilala sa ating mga kababayan. So, pinupuntahan natin kahit na medyo malalayo yung lugar. Basta kayang puntahan ng tricycle dyan. Tricycle ho ba ang ginagamit siya? Tricycle lang. Ay, problema yung tricycle. Ata ho, sumasalipaw pa ho. Ganun ba? Baka tricycle yan sa taga Marikina, Kong. Yung mahal ba ang bag? Yung tricycle may LEC eh. Ayun. Umaangat sa lupa ko. Pangkaraniwan, yun namang ibang nagagamit may fixed wing, sabi nga nila. Ibang tricycle yun. Pagka maluwag-luwag pong schedule namin ni Nelson, maisakay nyo naman kami at experience namin yung tricycle na may LEC, Kong. Katulad bukas. Kasi wala kami piloto. Kaya dalawa muna ni Nelson na magpiloto. Nagpo-programa kami kung saan tayo mapunta. Baka sa kangkungan tayo mapunta, Kong. Well, yun po, Kong. At saka ang balita. Dapat noon pa to nagsenador si congressman, kung hindi pa siya umatras noon. Sigurado kasi magsenador sana na to noon. Kailangan umatras siya. Hindi natin alam kung ano ang dahilan. Ngayon tuloy na ay talagang minamahal siya sa taong bayan. Kahit saan pinagkaguluhan ito si Congressman Marcolita. Napakarami na po ng mga nagnanais na kayo ay maimbitahan at marami na rin po pala nagpapagawa ng mga poster ngayon, Kong, na isinasama po kayo. Kagaya ng pinag-usapan natin, siguro ngayon mapapansin nila na ayun, tungkol ito sa mga poster, yung nagkalat na sa EDSA o sa mga eskelita nga doon ang kanyang pangalan. Ito ang kanyang mga sagot. Dahil siyempre, kaya nilagay ang kanyang mukha para ipanalo si Congressman Marcolita. Diba? Kasi yung iba tumatakbo, nandoon siya. Ito ang kanyang naman wala naman tayong sinasabing kabulaanan. Ito tuloy-tuloy yung pagmamagandang loob ng ating mga kaibigan na napakarami na. Kanina lang may mga kausap ako. 2 na naman ang nagsabi na
Oho. Ito, yung maganda, tatlo pala yung kausap ko. Yung una kong kausap, nag-uusap pa lang kami ngayon. Ito, halimbawa, Oo, po. after 10 minutes ng pag-uusap, pinakita na nila yung kanilang Ba, yung gustong design gawin. po na nga. Yung Ay, design nando sa... Ganun kabilis gumawa ng poster, no? Ba't napakabilis naman ninyo? Ganun po kami Tarpaulin. makipag-usap eh. Kahit hindi pa kami nakakauwi, bago lang kami umuwi para makita nyo na tutupad po kami sa aming pinangako. Ito po talaga yung aming ilalatag. Oho. Ayun. Tapos sumunod na pangyayari, dalawa yung nakausap. Ganun din ang kanilang ipinasya. Kaya sabi ko, pagka ganito karami ang talagang makikipagtulungan sa atin, Iba talaga, no? baka maganda talaga yung taong ito, Jen. Totoo po. At sana ang balita pa natin ko, marami pa po yung mga nasa malalayong lugar ang gusto rin magpaabot ng ang hinihintay lang nila ko yung go signal po ninyo eh. Baka daw kasi mamaya nagpagawa sila tapos hindi pala okay sa inyo, Kong. Hindi, bago naman nila gawin kasi binabayber na. Ang dali ngayon Ayun kasi na nga dyan po, may design ka agad. Unang-una, sila ay hihingi Kaya ng talaga yung picture lang design. Meron Opo. pang may Ganun nila sinasabi yan. pa silang mga Taplat. high resolution, yung mga Ganun ang ganyan. mukha mo. Kung marami naman tayong staff na tumututok sa ganyang mga requirements. So, depende sa kanilang pangangailangan kung gaano kalaki, Opo. kung anong tipo ng campaign material ang gusto nila, meron eh. Opo. So, ibabayber sa kanila. Ngayon, pagka naibayber sa kanila, i-design nila ngayon. Opo. Kasama na nga yung mga taong gustong makitandem. At pagkatapos, ibabalik sa atin kung okay na, kapag ginawa natin na ganyan, edi tuloy-tuloy na. Ayun. Ang Opo. kagandahan nito, kamukha ngayon habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin nga, papanhik ako ngayon dito, nag-text sa akin, akala ko nagbibiro lang din. Opo. Kasi January 2025 na ngayon. Kasi nung mag-usap kami, ay halos kalahati ng Nobyembre. Aba, Sabi opo. niya, gagawa ko po kayo ng kalendaryo. Oho. Pero yun, no? Maraming tumawag na sa kanya para lang ang kaniyang pangalan, mukha, andun sa kalendaryo. O, di ba? Yan si Congressman Marcolita, senador. Ngayon, pinakita niya sa akin habang papanhik ako ngayon, May disenyo na kung kagad. saan niya i-deliver. Hindi, gawa na eh. Gawa na. So, Bilis, no? sinabi ko na lang, yung headquarters natin dito, malapit dito sa ating studio, dun yun na lamang dalhin. Ayun. Oho. So, pagkatapos, hindi pa ako nakakakabang ng malayo, yung isa pa, Opo. na gumawa naman siya ng flyers. Oho. Ganun din ang tinatanong niya kung saan i-deliver. Ayun. So, oho. sabi ko, dun na rin, dun sa isang lugar na yun. Oho. So yun lang, no, mga kababayan, ng aking reaction ngayon, no? Napanood natin si Congressman Marcolita, senador na ito. Ay talagang senador na senador ito. Hindi na congressman, senador Dante Marcolita. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Paki-subscribe. Mabuhay tayong mga Pilipino. Mamahali natin ang bansang Pilipinas. Bye-bye.